Phantom Media, all rights reserved, 2014. Last week on the hashtag. Yung next topic natin for the second episode at ang hashtag natin ay Bullseye. Ano kayang ibig sabihin nun? Ano ba sa Tagalog ang bulls? Nasundot? Tumbok! Ano ang gagawin mo pag nalaman mong buntis ka? Kung halimbawang estudyante ka pa lang, tapos nalaman mo na buntis ka, syempre, ang unang gagawin nun, iiyak. May point ka. Ano yung mga pamahiin ng pagbubuntis na nalaman niyo? Dahil dyan, paki-explain ng Kambal Sirena. Anong kinain para magkaroon ng ganun? Bert, ikaw, ano sasabihin mo? Sa mga lalaki, bago iputok ang baril, siguraduhin yung alam yung kauuwian nyo. Brace yourselves for another episode of the hashtag, coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with the score. Lynn. Anna. You can call me Queen Bee. And Bert. Say what you wanna say. The hashtag. Magkunwari tayong nasa show mo, pero ako ang host, ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos, Wag Kang Makikiapid. Isang tanong lang ako sa'yo, prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Querida, kabit, number 2, mistress, relasyon! Terry! Wag mo akong materi-teri! Yung tanong ko, sagutin mo, are you fucking my husband? Minsan! Diba, sa simula, sinabi mo, walang matitiyak. The hashtag. Oh my God! Ano yun? Ano nangyari? Bakit may ganon? Isang kakaibang opening para sa ating special 2-part episode this week. Okay, well, good day everyone. Welcome to another head-scratching, laugh out loud funny edition of the hashtag. This is Anna with the rest of the gang. Bert, Isko, and of course, the always wonderful Lynn. You wanna say hi to everyone? Hi! Hello. Okay, so Talaga bakit tayo naman merong English. Academy Award-winning intro? Oh, yan Ano yung- pa pag-uusapan natin? Si Maricel o si Shasha? Ano ang nagaganap? Well, everybody knows it's still February, so we're still talking about matters of the heart. 2 weeks ago, we're talking about Valentine's Day. So after V-Day, na ang ano na nga yung natumbok ang ating bullseye, natumbok last week. Siyempre ngayon, ang pag-uusapan natin, isa sa mga pinaka-common dahilan ng pagkasira ng napakagandang samahan. So, Ano pa sabi? Pag-usapan nga natin ay tungkol sa relasyon. Querida, kabit, number 2, mistress, relasyon. Pangangaliwa, panglalabas ako eh. Pangmukha sa dalawang ilog. May gusto ko ba kayo dagdag? Pang-aagaw. Third party, ganun. Oo, wag na natin pahirapan. Ang tawag dyan sa Pilipino ay kabit. So, ang hashtag natin today ay Bet! So, ang pag-uusapan natin again, I'm sure hindi naman nakaligtas sa mga atensyon nyo na lately na namumukadkad, kaliwat kanan ng mga movies at teleserye tungkol sa extramarital affairs. Di ba nung parang last year lang, ilang movies about extramarital affairs yung lumabas? 3, 4, sunod-sunod. Yes. Oh my God. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo merong parang fascination dyan? It's funny kasi there was a survey some time back na 88% of the Philippine population actually disapprove of extramarital relations. And yet,
May research. Parang bakit ang dami pa rin, di ba? So gusto ko lang malaman. Curious lang ako sa aking mga co-host. Is there any time or any point in your lives na naging third party na ba kayo o nagkaroon na ba ng third party sa mga buhay-buhay niyo? Isang quick na yes or no lang ha. Isko, Yes. let's start with you. Yes, napakalaking check. Oh my God! Sige, mamaya, babalikan ko yung malaking check. Ikaw, Bert, may masasabi ka ba? Were you ever part of something like this? No yata. Ay, bakit may Bakit may yata? Yes or no lang? No. Parang Sure ka ba dyan? Pero sige. Oo, alam mo, hirap ako Sure ka ba? mag-multitasking eh. Sige, babalikan ko din yan. Ikaw naman, Lynn. Were you ever? Yes. Oh, so, I have 2 yeses and 1 sure answer. Do you wanna call a friend, Bert? Eh, ikaw? Ako? Oh my God. Sige, dalawa na yung answers, ha? Ba't ayaw mo sumagot? Pero ito, may tanong ako. Yun nga, sobrang common na kasi yung magkaroon ng third party. Bakit nga ba meron? Well, I mean, if you think about it, I'm pretty sure whether naging part kayo ng something like that or you know somebody like that, hindi ba kayo nag-wonder, why do people choose to be the third party in any relationship? Lynn, since nag-yes ka, so ito ba ay yes, naging third party ka? O yes, nagkaroon ka ng third party? Paklinaw. Hindi, basta sa tanong mo na kung bakit may mga pangyayaring ganyan, syempre sa dami namang dahilan. Pero isa sa mga dahilan na naiisip ko ngayon ay dahil sa wala ng spice, wala ng spark, parang ganon. Marami namang dahilan, pero ito yung isa sa mga dahilan na naiisip ko. Nagkakaroon ng third party kapag sa tingin ko kulang talaga sa attraction. Based sa mga napagdaanan ko, na nalaman ko kasi na posible palang magstay ka sa isang relationship sa maraming dahilan. Pero kapag wala talagang attraction between you and the other partner, posible talagang may mangyaring third party. So is it something like na napilitan ka lang sa relasyon na yun? I mean, I would think na if you're in a relationship, parang from the start merong some sort of attraction. Para ba tong you chose to be in a relationship not because of the attraction but for something else? So kaya nagkaroon ng third party? Posible, oo, baka ganon. Mahirap kasi, pero basta yun, baka nga ganon. Or parang tipong ganito na lang. Una kayong nagkita, you don't find the person attractive. Pero, dito na pumapasok yung mga Mr. Personality, yung mga mabait, ganyan. So, parang naisip mo na maybe it would work. Gwapo pa siya? Hindi. Mabait siya. Maraming definition ng attraction. If you don't find the person attractive, mahirap magsimula ng ganon. What about you, Isko? What can you say about that? Tungkol naman dyan, kasi dalawang aspect ng tinitingnan dyan eh. Una, alam mo na in a relationship yung tao or hindi. Kasi kung alam mo na in a relationship ng tao, bakit ka papasok as a third party? Because you want the excitement, yung parang it's an adventure na tatago natin ang relasyon to, may spice. The more na tinatago, the more na nagkakaroon ng mystery yung relationship. Pero pag nagkahulihan na, doon na hindi maganda yung takbo ng relationship. Yung pangalawa naman, it's either na ang relationship talaga is not really working anymore. Kasi nga, yung mag-partner ay parang nagkakasawaan na or masyado na silang comfortable sa isa't isa. Kung ano yung kulang ng partner niya, parang nakikita niya doon sa isa. Kaya masyado siyang nahuhumaling up to the point feeling niya that's the right person for them. But what they need lang naman talaga with their partner is just to talk about it and to change kung paano nila baguhin yung interaction ng relationship para mas mag-blossom pa ito. Kaya nakakaroon ng third party because wala nang mystery. Nawawala na yung spice din sa relationship. So that's something that you need to keep up from time to time as well. I have a question. You mentioned that it's different kung alam mo na nasa relasyon or kung hindi mo alam. Does it make you better or a worse person kung hindi mo alam or kung alam mo? Let's say, alam mo na nasa relasyon yung isang tao and you chose na maging kayo pa rin. Does that make you a bad person? Kasi you're entering into a relationship knowing that this person is already attached to someone else? Kung tatanungin mo ako, I think it's a bad thing kasi alam mo ba't mo ipipilit ang sarili mo? Pagkatapos, in the end, ikaw naman ang sasaktan. Kasi parang na-o-obsess ka na sa isang tao. Especially kung isang taong yon, sex lang habol. Ganun. After that, na-o-obsess ka na and everything may emotional attachment na, but in the end, babalik pa rin yun sa partner niya. Yun eh. Tama, I agree. Okay. Kung alam mong may karelasyon yung isang tao at pumasok ka pa, may problema ka. Oo, totoo yun. Pero kung hindi mo alam,
Probably, ang may diferensya doon is yung isa. Kasi nadala ka sa kanyang pagka-convince sa'yo to get into a relationship. Parang wala kang alam. It's either na the other person is lying, just trying na maging sweet sa'yo, or nadadala ka sa matatamis niyang sinasabi. Kaya parang okay lang pag hindi mo alam. So, SOP ba dapat ngayon pag kami naligaw? Isa sa mga checklist. Tanungin mo muna, ikaw ba? Mayroon kang may girlfriend ka ba? May asawa ka ba? Sino ba naman ang aamin? Correct. Not everybody would actually say na oo, diba? I mean, kung naniligaw siya sa'yo, hindi naman niya sasabihin na meron siyang sabit, diba? Tama. Well, anyway, there is a saying, all is fair in love and war. So, Bert, what do you think? Do you believe that all is fair in love and war? And in this particular scenario, do you think that applies? Pwede bang pakitranslate? Hindi ko naintindihan. Oh no. Joke lang. Ayon sa mga pag-aaral, yung recent na survey ng UP Population Institute, sabi nila, 1 daw kada 5 mga bagong kasal sa Pilipinas ay nauuwi sa annulment. So, ang hindi maliwanag doon ay yung rason kung bakit nauuwi sa annulment ang isang bagong kasal. Siguro kasi maraming tukso lately. Yung social media, napabilis niya lahat ng bagay. Napabilis niya lahat ng interaction. Dati nagfa-fax tayo, ngayon email na. Dati nagte-text, ngayon Viber na lang, WhatsApp, or yung mga bagong platforms ng instant messaging. Kasama ng pagbilis na yun, yung mga mabubuti napabilis, yung mga masamang effects napabilis din. Yun nga is na-facilitate din pati yung adultery and concubinage. Sa kasamaang palad, imbis na ma-strengthen yung faith ng ibang tao sa technology, lalong humihina yung iba kasi nabumilis yung access nila sa tukso. Napabilis yung pagtawag nila sa mga potential na taong pwede nila maging third party. Napabilis din yung access nila sa pornography, mga taong hindi naman nila kilala dati. Unfortunately, yung bunga ng social media, ginagawa rin niyang possibility yung mga bagay na hindi naman din posible dati. Kamukha yung mabilis ngayon magkaroon ng kakilala na dati hindi mo naman kilala, or meron talagang mga websites ngayon na ang function niya or ang primary purpose niya is i-link ka to someone na hindi mo kilala. Maraming rason kung bakit magtataas yung instances ng infidelity nowadays. Doon napapasok siguro yung values ng mag-asawa kung paano nila ma-overcome yun. Tama ka dyan, Bert. I remember dati. Alam mo yung pag nagtatawag ka sa rotary na telepono, yung dinadaya. Magdadayal ka ng random. Magdadayal ka ng random number. Oo nga. Kung may sumagot, hi, pwede magkipag-phone pal. Ganun yung peg dati. Ngayon, iba na eh. But, di ba hindi mo naman nakikita yung kausap mo? Ngayon kasi mag-target mo na talaga. Tama. Tapos Pero though people still do that sa text, yung magte-text ng random number, tapos mag-hi, hello lang, gano'n. Sa WeChat na sila nagaganon. Oo nga, parang nasura. Okay, fine. Tapos dati maghahanap ka ng pen pal sa song hits o di kaya sa newspaper. Nagsusulat ka. Ipapa-advertise mo, Oo, ngayon. 21. Good looking. Meron din nagsusulat ng phone number sa likod ng bus. Ay, nagsusulat ng phone number sa pera. Oh. Saan ka pa? Diyos ko, yung mga tao. Well, my question is, so you're saying na parang technology can be blamed for what's happening now? I was asking kasi yung husband ko just a while ago, what if I tell you na naghiwalay si ganito at si ganyan? Anong isipin mong dahilan? And ang sagot niya sa akin is, may nakaliwasa ka nalang dalawa. Parang sobrang common na sa atin na kapag may naghiwalay, whether mag-asawa sila or boyfriend, girlfriend lang yung status, the first thing you think about na reason ng paghihiwalayan nila is merong third party. It's sad lang kasi I also saw some research saying na 36% of children actually know and admit na yung tatay nila nagkaroon ng extramarital relations. So, is this really the reality now? Na talagang, sabi ko nga, it's a Catholic country and 88% still disapprove of extramarital relations, and yet parang everybody is parang tanggap na lang ng lahat ng tao na gano'n ang nagaganap. And this is something very curious to me. Bakit 36% admit na yung tatay nila nagkaroon ng relasyon pero only 2% ang umaamin na yung nanay nila nagkaroon ng relasyon? Kahit ba sa pagkakaroon ng third party, meron parang double standard? Is it okay to admit that your dad had an affair pero your mom hindi mo kayang aminin? Ako may dalawa akong sagot. Sige, Ana. Una, nakatira kasi tayo sa Pilipinas. At ang Pilipinas until now is a very
Ang tawag doon sa term na yun? Patriarchal ba yung term na yun? Patriarchal. Oo, yung kanyang structure. Parang pag ang lalaki nagkamali, acceptable. Ang babae pag nagkamali, unacceptable. And if you would remember last time, yung last episode natin, yung sabi ko, masyadong maraming expectation ang mundo sa babae versus sa lalaki. And ganun din yun, na kapag nag-fail yung lalaki, okay lang. Kapag nag-fail yung babae, totally unacceptable. Hindi siya kailangang, hindi siya dapat tanggapin na ganun, pero ganun siya. It's the reality of life. That's how it is. Magbabago yun, kailangan siyang baguhin, but it would take some time before that changes, siguro. Pero ganun siya. Kapag nagkamali ang lalaki, tanggap. Kapag nagkamali ang babae, hindi tanggap. Hindi dapat ganun ang pag-iisip ng mga Pilipino, pero sa ngayon, ganun ang pag-iisip ng mga tao. Yung pangalawa kong sagot dyan, hindi rin kaya na mas madalas talagang magkamali ang mga lalaki versus sa mga babae. Kaya hindi siguro maamin minsan ng mga anak na lalaki or babae na yung mommy nila ang nagkakamali kasi baka at the back of their heads, they're still resisting the fact na yung mommy nga nila ang nagkamali. Baka iniisip nila yung tatay pa rin nila. Parang ganun. Sa akin naman kasi, I always believe na men are born polygamous. Kahit na maging bading ka man o maging straight ka man, pare-pareho pa rin eh. Parang mahirap makakita ng loyal. Siguro maliit na percentage lang talaga ang loyal na tao. Pero most ng mga lalaki, nagkakaroon talaga ng extra curricular activities. Aside from that, yung influence din ng media natin. Like for example, the movies, the teleseries. Wow, ang ganda-ganda ng plot pag merong kabit. Parang ang saya-saya pag, alam mo yun, nag-aaway ang kabit saka yung legal wife. Parang naging acceptable na siya. Kaya the more na napapanood ng mga tao, ay, masaya pala to, itry natin. Alam mo yun? Ganun yung feeling ko eh. Sa akin ang feeling ko, kaya ganon. Kaya konti lang yung mga umaamin na nangaliwa yung nanay nila. Feeling ko kasi sa bansa natin, malaki pa din ang, kumbaga, ang respeto ng mga tao sa nanay. Although, alam natin na ang father, siya dapat ang nag-provide for the family. Pero, kumbaga, ang bumubuo talaga at nag-hold together ng isang family ay ang nanay. So, kapag ang nanay ang nangaliwa, parang ang hirap sabihin, parang nababasag yung respeto mo for the mother. So, yun yung feeling ko kung bakit konti lang yung umaamin na nangangaliwa ang nanay compared sa tatay. Which is, kagaya nga lang sinabi kanina ni Isko, alam na naman ng karamihan na ang mga lalaki talaga, mas malaki yung tendency na mag-fall sa third party. Okay. Pero alam nyo, regardless of babae o lalaki ang nangangaliwa, ito ang pinaka-patok sa akin eh. Believe ako dun sa ninja moves ng mga tinatagong relasyon. Aminin nyo yan. Whether babae o lalaki, bibilib ka kung paano nila tinatago ang mga extramarital or yung third-party relations. Oh my God, diba? nakaka-relate ako. Tapos ang pinakamasaklap, you're always the last to know. My question is, paano nyo malalaman? Paano may suspecha na ba kayo? O ano ba dapat ang tignan natin para sa mga taong naka-experience dito? Paano ba nyo malalaman kung nangangaliwa ang significant other nyo? Bert, you wanna start it off? Kapag may nagbago sa routine. Correct! Sige, elaborate. Diba Lynn? Feeling ko yun yung laging, pag may kausap akong mga kaibigan ko na nagkukwento tungkol sa kanilang failed relationships, yun ang lagi nilang unang sinasabi na kasi nalaman nila na merong kabit yung kanilang asawa nung may nagbago sa routine. Halimbawa, dating umuwi ng alas 7 ng gabi, nagiging alas 10 ng gabi, o kaya naiiwan lagi yung singsing sa bahay, o kaya nagpapabango, dati hindi naman. Panay ang wax sa umaga, hair wax sa umaga, dati hindi. Alam mo yon yung mga mga routine na hindi naman dati ginagawa. Ay, hindi pala, nabe-break yung routine into something na hopefully for the good naman, kaya lang for the good na hindi para doon sa asawa niya, it's for someone else. Okay. What about you, Lynn? Do you have anything to add, having been in that situation? Pag makahalata mo kapag, or pwede kang magtaka na mayroong kakaibang pangyayari or nangyayari kapag una, pag nag-ring yung phone, tas nagmamadali. Kung usual naman, diba? Parang pag usual naman na hindi naman niya pinapansin yung phone niya, tas bigla lang nag-ring, biglang tumatakbo na. So yon, isang sign yon. Tas lalo na kapag tinanong mo, sino yan? Tapos hindi makasagot agad. Kasi di ba parang sabi, kapag hindi ka nagsisinungaling, ang bilis lang naman sabihin kung sino yung kausap mo. Pero kapag nag-pause, magtaka ka na. Ibig sabihin may something
doon. Ano pa? Yun nga, tapos kapag tinatanong mo kung saan ka galing, sinong kasama mo, yung mga usual naman na tanong na pwede namang sagutin. Minsan kasi may mga lalaki na lalo na yung hindi talaga, eksperto sila sa pangangaliwa, pero hindi sila eksperto sa pagtatago. Pwede kasing ganun eh. Pagka tinanong mo kung saan sila nanggaling, sinong kasama nila, nagiging defensive. Yung bakit ba ako tinatanong? Dati hindi mo naman ako tinatanong ng ganyan Yan, yung mga ganyang hirit. So, isang sign na yan. At saka yung nagsastutter at saka hindi nga makasagot. Tapos isa pa daw, yung kapag ka tumitingin sa taas. Kapag ka tumitingin sa kisame, ibig sabihin, nagkakamap yun ng story. So, hindi totoo yung sinasabi niya. Lin, paano kung banda? Paano kung natural na siyang nakatingan mo? Hindi, yung mata, parang tumitingin. Ito naman yung sa akin Siyempre nasabi ni Lin yung phone. Ito ang masaklap. Hinahanap mo ang phone. Hindi mo makita-kita. Lahat ng sulok na lungkat mo, hindi mo makita. Until now, hindi ko alam kung saan nakatago ang teleponong yun. Ako, mayroon akong ina-suggest na nasa ilalim ng unan. Hindi, Lin. Na-check ko na ang ilalim ng unan, ang ilalim ng kama, ang aparador, ang lahat-lahat. Hindi ko makita. Hindi ko alam kung saan tinago yung phone. Kaya nakakaduda na siya. Tapos ito pa, edi pumunta kami ng park. Tapos sabi niya, may event daw. Sabi ko, sasama ako. Sabi niya, wag ka nang sumama. Kasi may registration yun hindi ka nakapag-register. Sabi ko, pwede. O diba? Hindi ka pa mag-duda nun. Ay, tapos yung sinasama yung phone sa CR. Ay, tama. Diba? I agree. Alin mo ang phone sa CR? Maliligo ka, tapos may dumudumi ka, may phone ka. Yung biglang nagbago yung buong wardrobe. May kilala ako ganun May tanong ako sa mga guys natin. Is it common for you na bigla na lang kayong magbago ng wardrobe? As in, magbago na lang kayo ng style ng pananamit? Kasi, I know sa girls, medyo common yan Exactly, di ba? Pero, do you do that? As in, out of the blue, one day na pagdesisyonan mo, magbabago ka ng style? Hindi, Ana. Although hindi ako lalaki, pero meron akong sagot dun sa tanong mo. Hindi yun pwedeng gawin ng isang lalaki out of the blue, yung mag-change ng wardrobe. Ang makakagawa lang nun, yung babae para sa lalaki. Diba? Pag unti-unti nag-change ng wardrobe ang lalaki, hindi niya yun desisyon. Merong tumutulong sa kanya, may nagbibigay sa kanya ng advice, may nagsasabi sa kanya, sweet, ito yung bilhin mo kasi bagay sa iyo to. Ayan. So, in short, napapansin mo, nag-iiba na ng wardrobe, hindi na yung usual na damit na sinusuot niya. Dahil iba na yung nagdidikta sa kanya kung ano yung isusuot. Siyempre, ito sa amin mga ay pogi. Nagpapatulong sa partner kung anong isusuot. Parang, bagay ba sa akin to? Although, hindi pala akong pinapakita, diba? Ay, mga Oo, ganun. Sana pala ang sabihin, gusto mo ba to? Ganun. Hindi ganun Oo. Kasi I actually know someone na ganun. Tinutulungan nga yun. Tinutulungan yun ng iba, ibig sabihin. Naloka ako kasi sa guys, di ba, parang hindi naman siya metrosexual before, na parang normal lang yung mga pants na halos umabot na sa lupa. Tapos suddenly, mga bitin na yung suot. Bitin na, tapos skinny jeans. Parang gano'n. Parang sobrang about face ang wardrobe mo, kuya. Lloydie na siya Yes. So I was thinking that there's another woman involved, pero in denial siya. So I don't know. Pero I still think that there's something going on. Kasi sabi ko I cannot believe na ang isang lalaki bigla na pagbabago ng wardrobe niya na hindi pinili ng asawa niya. Correct. May gusto pa ba kayong i-add? Any other tips for our listeners kung paano nila ma-identify na merong something na nagaganap? May isi-share sana ako, kaso lang. I-share ko sana yung tracker Pero di ba yung mga phone trackers na ganyan, di ba kailangan i-approve nung tao ita-track mo? Unang-una, kung asawa mo naman at nasa bahay lang, kapag tulog, kuhanin mo yung phone, i-approve mo ng sarili mo. Di ba? At lahat po yan, sinasabi nga, kapag ang isang babae ay nakaramdam ng pagsiselos, siya ay nagiging FBI. O i-text mo, tapos magsisend ng message dun sa phone ng asawa mo, o i-approve mo, o di wala nang problema. Yan ang ninja moves. Yes. Actually. Ayan alam mo, mga tulis kung hindi ibigay ang mga secrets ko, pero dahil mahal ko kayo, binigay ko na yung isa. Actually, may nagsuggest sa akin yan. Kaya ko nga hinahanap yung telepono. Ang problema, hindi ko makita yung telepono itself. Ano ko magtago?
Doon ako naloka eh. Ito na lang, may tanong na lang ako. You guys have seen ba yung Indecent Proposal? Hindi pa, ako hindi. Hindi. The story is, yung may Di ba si millionaire na Demi Moore nag-offer. yan. Yung ba yung may pinatay na... I think it's Demi Moore. Robert Redford. I'm not sure kung basta alam ko si Demi Moore yung si Demi yung babae. So, the story is, mag-asawa si Demi and I forgot the actor. Pero meron isang millionaire na parang pinagtatrabahuhan nung boss yata ng asawa niya, parang gano'n. And he offered them a huge amount of money for him to be able to sleep with the wife. So, my question is, kung ikaw yung nasa situation na yun, ikaw si husband, and you were offered $1 million for your boss to sleep with your wife, what would you say? Depende sa exchange rate. Sige, peso na lang ba gusto mo? Para flap, 44 million! Hindi. Sige nga, Isko, what would you say? Magre-resign na lang ako, wag na lang. Alam mo yan. Resign. So no? What if it's the only way to save your house or your sick mother or your kids? Would you still say no? Depende yan eh. Yun nga, depende sa reason kung bakit ka mag-yes. Kung mag-yes ka. Halimbawa, life and death na. Kung ano naman na, kung halimbawa, inoferan ka nga nung boss, tapos kausapin mo yung asawa mo, dahil nga ito na yung mamamatay nating kamag-anak, magulang, or ano pa man. Kung pumayag yung asawa, so ano ba itong parang take one for the team? Go, ganon. Ikaw, Bert, papayag ka ba? Hindi pa din. Why not? Kasi baka magbunga. What if they're gonna keep it safe? Walang chance na magbubunga. Hindi pa din. Kasi paano naman mukhang ihaharap ko sa mga anak ko? How can you face your wife and your kids every day of your life pretending everything is okay when everything is not, diba? So, konsensya factor pa din yun eh. So, hindi pa din pwede. Yun nga eh, depende siya sa tao eh. Kung siguro itatanong mo yan sa mga nakatira sa slums, ay ang sagot dyan, oo talaga. Wala nang isip. Oh my God, ang sagot ng mga tao sa slums, gusto mo, twice mo na gawin para 2 million na? Siguro kahit babae, sabihan mo lang yung babae na, ito, mabibili mo na lahat ng gusto mo, makakatira na tayo sa matinong bahay, meron ka ng kama, kung ba naman ang napangasawa mo, manginginom, tapos sugarol, go na! Iba na lang yung tanong, what would make you say yes? Is there anything that would make you say yes? Personal ba yan? Personal. Wala. Oo, if ever, Lynn, is there anything that would make you say yes? Ako wala. Ikaw, Bert? Wala akong maisip. I sense hesitation. Hindi talaga eh. Pangit. O sige, ikaw, Isko. Oo. Kasi hindi naman mabibili ng money kung alam mo yung idea or yung thought na may nangyari sa kanila. Parang sustain na mahirap tanggalin na. Kasi gawa na eh. Alam mo yun. True. Kasi pinag-isipan ko din yan before, di ba? Pinag-isipan ko. So, naisip ko, is there any situation at all that I would say yes? Pero parang mas hindi ko kaya yung habang buhay na magkasama kami ng partner ko, and I would always, at the back of my mind, be thinking na there's one day na iba yung kasama niya. So, so hindi rin. Pag may shadow of doubt, hindi magaling. Anyway, so ang dami na natin na pag-usapan at I'm sure hinihintay niyo pagkanta ko. Tingnan natin kung mangyayari yan. I think we have run out of time for this episode. Pero, hintay lang kayo. We have another one coming in the next couple of days. And it's going to be another fun discussion with the rest of the gang. So I hope you tune in on Thursday and we will continue on with the rest of the discussion. This Thursday on the hashtag. Meron tayong Oh my caller. God, may caller. And this is still related, of course, to our topic. We will be doing something new today. Sabi ko nga last time, di ba, hindi lang sa movies at sa teleserye nagkalat ang infidelity kahit sa mga kanta. Let's play a game. May premyo kami, promise. May premyo to. So, The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph.
or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we used for this podcast. Roar by Katy Perry, Brave by Sarah Bareilles, Ready or Not by Bridget Mendler, Royals by Lorde, What Makes You Haha by One Direction, and Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.ph. Thanks for listening, and until next time.